yun, overwhelming na vote naman natin, nakakataba ng puso kasi noong unang beses ako tumakbo na Vice Mayor, 8,000 yun pagitan ng kalaban ko noon. Tapos ngayon, naging 10,000. So, pinapakita lang na yung mga tao, alam nila yun nagawa na natin at pwede pa natin na gawin para sa kinakabuti ng syudad natin. Sir, 5 Pariñas po ang nanalo sa lokal at pareho kayong matataas yung boto, sir. Ibig sabihin, meron talaga sabik yung mga taga Ilocos Norte. Para sa akin naman, matagal na yung pamilya natin na naglilingkod sa bayan natin, sa lugar natin. Since 1980 pa tayo, yung dad ko na nagsilbing alkalde mayor dito, 1980 to 86. Tapos sinundan ng kapatid niya, si Uncle Roger, 9 years siya. 1992 at hanggang 2001, sinundan ni pamangkin nila, si Mang Michael, 2001. So, kung titignan mo kasi, marami naman kami nagawa. Hindi naman makaupo yung isang tao kung walang ipapakita. So, track record na lang yung tingnan natin na kung ano mga serbisyo yung pwede natin gawin. Sir, kanina nag-usap ko ni incoming mayor. At usap ko yung pag-usap ko natin, sir. Maganda naman kasi ever since naman na umupo tayo bilang paglilingkod sa bayan natin, isa lang naman yung gusto natin kung paano natin ayusin at pagandahin pa. So yung commitment ko naman is not, kaya nga nung polling election wala tayong mayor kasi yun yung payo ng dad ko na wag ka na lang makialam sa mayor para kahit sino manalo, pwede mo naman pa rin katrabaho sila para sa kinakabuti ng syudad natin. Sir, yung turnout po ng boto, masabi po ba natin na wise na po yung voters natin sa Ilocos Norte o sa Lawag? Wise in a way na nakikita naman nila kung sino yung nagpe-perform. Mahirap naman kasi kung sasalaatin ko, kung yung boto ko, boto ng mga ibang kandidato, nasa kanila. So, kung anong performance yun nakikita nila, doon siguro naniniwala yun mga karamihan ng mga botante.